So today, let's make a dynamite. Okay. So, meron, hinugasan ko na siya, itong jelly, at tinalanggalan ko na siya ng buto. Oo. Wala na siya, malinis na, hinugasan ko na siya. And of course, meron tayo nitong board, chopping board system. And, meron din tayong So, kagabi kasi, bumili ako ng chicken kasi, Monday, kahapon, tapos market, dito. So, ito, grounded na siya. Minimix ko ito ng, this is chicken, tapos carrots, or carrots, and then, tawag nito, onion. Ano ba itong ilaw na to? Onion. Tapos, meron kasi kaming parang grinding machine, mini machine namin. So, minimix na namin. Tapos, tilimplahan ko na siya ng kaunting salt, tsaka mix na pepper, at tsaka ibang mga seasonings na galing sa Norway yon. Kaya hindi ko gaanong ma-explain kung anong laman ng seasonings na yon. Basta yon. Tapos, itong cheese, Eden cheese itong ginamit namin. Eden kasi yun ang available sa lungsod. Tapos, nag-try pala ako ng lumpia na wrapper. Ang brand niya is Wiener. So, first nito, sobrang hassle niya guys kasi kakaiba kasi siya sa ibang wrapper na ang bilis tanggalin, no? Yung wrapper na lumpia wrapper na ang bilis tanggalin. Ito kasi, hindi siya mabilis tanggalin mga Marie. Ayun oh. Nahirapan ako itong magtanggal. Pero masarap to siya kasi di siya maalat. Kaso na, ang pagtanggal talaga, ang hirap kasi masisira siya. Di siya katulad ng isa nga, ang bilis tanggalin ba? O, ayun. Ayun, o. O. Ayun na. So, paborito to ini Axel tong dynamite na to. So, sa mga local food, ito ay 20 pesos yung isa. Doon sa, kinakainan namin. Doon sa Colon. So, ngayon, ako nang gagawa kasi natutulog pa si Liam. Ayun, matanggal man siya, oy. Ano man to? Masarap na mahirap. Ano ba? So, ayun. So, while tayo magtatanggal nitong wrapper na to, kailangan natin ng isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Magkikwente tayo habang tayo magtanggal nito. O, ayan. Hey! Ay! Sabi ko na nga ba, matanggal dyan siya, oy! Oh. Na? Uy! Sabi ko ba? Slowly man siguro to. Ang Bisaya, sa Bisaya pa ang tago-tago. Tago, ang daling masira niya. Pero di ko alam ang Tagalog niyan. Basta, matago man siya ay tago-tago. Tago man ang niyang wrapper. So, magkakwento ako ha. So, while gagawa tayo nito kasi hirap talaga to siya, no? Hirap ka na talaga sa buhay nito. So, tanggalin ko muna to. Kailangan siguro ng concentration nito. Susman. First time ko magbili nito. Sabi ko, dahil 10 pesos na yung difference nito, kaya sabi ko, sige, try ko na yan. So, isip-isipin ko pa kung bibili pa ba naman ako ng ganito or hindi na kasi masarap na, siya, daling masira. Maubusan ka talaga ng pasensya nito. Ayan, natanggal na. First batch. Mangiwi, sus, mangiwi-ngiwi man ang mukha mo nito, eh.
Sus. Wow, wow, wow. Ito na. Tapos na natin hiniwalay-hiwalay yung ating lumpia wrapper. Nandito na siya. Oh! And lagyan na natin meat ang ating jelly. Get up na! Get up! Ayan, lalagyan na natin. Lagyan ko na muna ng lahat ng meat. Ang itong chile, tsaka na natin lagyan ng cheese after. Yan. Smells good. Uy. So, sabi ko naman no, magkikwento ako bago while ako gumagawa nitong mga pagkain. So, alam nyo, nung pumunta ako ng Norway, first time ever kong pumunta ng Norway, dinala kasi ako ng asawa ko noon doon, bago ako nagbo-vlog, no? So far, wala kayong makakita sa akin na mga old videos na nagpunta ako ng Norway kasi before hindi pa ako nag-vlog. Kasi nga naman, wala pa sa isip kong mga ganyan-ganyan. So, ayun, first time pumunta sa Norway, kaya sabi ng mga tao, mga ano dyan, mga tao, mga ganyan, ganito, ganyan. Alam nyo, nung nagpunta ako doon, first time ever kung pumunta noon, so, wala pa akong, inis 20 pang tao. So, nung nagpunta ako doon, sabi na, so, dinala ako ng asawa ko sa Burger King doon. Nung nakatira pa siya noon sa North, which is Harstad. Yun ang yun ang north part of Norway. So, ngayon, hindi nyo na makikita yung niya doon kasi nga, nandun, hindi na siya doon, nagre-rent lang naman siya doon. Hindi siya na bumibili ng kanyang sariling bahay. Kasi alam niyo naman si Axel, ayaw kasi niya na katulad ng iba na maglo-loan, ayaw kasi niya mga ganyan. So, nung napunta ako ng Burger King, kumakain kami while ang asawa ko is nag-order ng pagkain doon. So, ako, nakaupo, naghihintay ng kanyang order. So, naghihintay ako ng order niya. Kasi doon, ikaw lang naman ang kukuha ng mga mo in-order. Ikaw din ang maglilinis ng lamisa mo pagkatapos mong kumain. So, ayun. May hirap kasing i-identify ang Pinay na mukha doon tsaka Thailand. Kasi alam niyo naman, Pinay na mukha tsaka Thailand na mukha is magkapareho lang ng kanilang mga mukha. Halos magkapareha lang. So, hirap talagang i-identify kung ikaw ba ay Pinay. Kaya yung ibang naguguluhan. So, merong Pinay sa kabila, merong ding Thailand sa kabila ng nakaupo. So, sabi ng isang Pinay na, Pinay ka ba? Sabi niya sa akin. Sabi ko, oo. Pinay siya, saan ka na nakatira? Ko, nandiyan lang sa sa address ng asawa ko. Sabi ko, sabi niya, sabi ko, turista lang ako dito. Tsaka, hindi ako, titira dito. Nagbabakasyon lang ako dito, sabi ko sa kanya. So, yung dalawang Pinay, dalawa at tatlong Pinay doon, medyo idara na sila. So, ayun. Sabi niya, ano lang ako dito? No. Sabi ko, 3 months lang ako dito kasi bakasyon lang. Pagkatapos nito, wala kasi kami plano ng asawa ko na natitira dito sa Norway, sabi ko sa kanya.
Sabi niya, sabi niya, ano trabaho ng asawa mo? Sabi ko, sabi niya, ano trabaho ng asawa mo? Kung madami siyang trabaho. Kasi yung asawa ko, before, ang trabaho kasi siya, nagtatrabaho siya, accountant, sa opisina, nagaran ng company, tapos, nagda-drive, ganyan. Talagang makikita mo na, muuwi lang yan sa bahay, minsan lang talaga yung umuwi sa kanyang nirerentahan. So, sabi niya, sabi niya, meron na siyang bahay? Uh, ano ba, magkano yung income niya? Sabi niya, meron na ba siyang bahay? Tapos, mga personal na mga katanungan. Sabi ko, hindi, lang kami, nag-ano lang siya, nagre-renta siya. Sabi niya, saan ba? Bakit hindi siya ng bahay? Anong bahay? Sabi niya, ano pala yung asawa, mahirap ang tawag nila doon ba, ang mga Pinay. So, sabi ko sa sarili ko doon, sabi ko, ano ba itong mga Pinay nito ba? Na, talagang kine-question nila, parang ini-interview kanila, para bang ini-interview kanila kung makapasar ka ba sa kanilang grupo, na, ayun, sabi ng isaw din, mayaman yung asawa niya. Sila ang pinakamayaman dito sa sa hashtag. Sabi ko, tapos nakapahambol pa. Sabi niya. Sabi ko, well, hindi narinig ng asawa ko yung mga sinasabi nila kasi nag-order ng asawa ko ng pagkain, di ba? So, ayun. Yan, sabi ko, iniswerte pa ako noon. Ay, hanggang ngayon ba? So, alam niyo naman, tayong mga Pinoy, mahilig tayong magjo-joke. At mahilig din ako magjo-joke na, sabi ko sa kanya, malamig. Sabi ko, malamig dito. Siguro, ilang buwan, mapuputi na ako dito. Sabi niya, ano ka pa lang? Sabi niya, bata ka pa lang, Sabi niya, kami dito, 10 years na kami dito. Sabi niya, 10 years na kami dito at saka, na kami, layo na nang narating namin, ikaw, nagsisimula ka pa lang, sabi niya. Sabi ko, ito ba talaga to silang kailangan ba talagang, interviewin ka kung, mo, sus, naguguluhan talaga ako, guys. Kasi, talagang ini-interview talaga nila ako kung anong asawa ko. Anong bang kita niya? May bahay na ba? Mayroon ba? Nagsasakyan, ganon. So, saan nakatira? So, sabi ko, yung talagang kadalasan ng mga Pinay na nakapunta doon, tapos nakapangasawa, tapos sobrang tagal nila doon sa Norway. Hindi lahat ha, kasi hindi naman lahat. Talagang taas na talaga ng lipad nila. Akala nila hindi na sila babagsak. So ayun, matapos nila ako question mga katanungan. So kasi hindi naman mayaman yung asawa ko, tapos simple lang na pagkatao. Ayun, hindi na nila ako kinakaibigan. Kasi, hindi naman ako kalibre sa kanila. No? Ang layo na daw nung narating nila. Meron na daw silang bahay daw. Marunong daw silang mag-drive. Meron ganon, ganito. May daw sila. Sabi ko, sarili ko ba? So, ganito talaga ng ibang mga Pinay dito na. Pag makapunta na dito sa ibang bansa. So, ang layo naman marating, no? Kailangan ka pala talagang questionin kung ka ba, kung nung tawag nun? Kung
ano ka ba sa kanilang, pasado ka ba sa kanilang standard? Yung kadalasan. So, 2 times akong nagpunta doon. Wala talaga akong marami akong nami-meet na Pinay doon, pero wala talaga yung iba na mag-i-invite sa inyo na punta ka sa bahay kasi ano papakita ko sa inyo anong ganito. Meron lang isang Pinay, sabi niya, yung sabi niya, punta ka sa amin, no? Pero hindi ganong like, alam mo na ba, yung close. Kakaiba talaga yung buhay, no? Kaiba talaga yung ibang makapunta ng ibang bansa. Sobrang taas na nila ng lipad nila. Na kailangan ka pa talagang questionan. Nalagyan na natin lahat ng cheese. Tsaka meat. I-wrap na natin to. So, yun lang talagang mga guys na wala talaga akong nakaibigan kasi ang taas na pala nila ng lipad nila. Tapos ayun, dinala ako ng asawa ko sa isang bar doon. Every town kasi, meron silang, tinatawag to, mini bar ba tawag nito? Oo, mini bar. So, dinala ako ng asawa ko doon kasi gusto niya ipakita ng itsura ng kaniyang country, of course na naman. Kahit ang sobrang mahal-mahal ng mga inumin nila doon, yung mga beer, sobrang mahal, nasa 600 pesos yung isa, or tinatawag na 500, wait lang. Ay, 100 kroner or 600 pesos. No, nung first time ko way back 2000, first kong pumunta doon way back 2018. Nung dinala ko ng asawa ko doon kasi gusto nga niya ipakita yung country niya, no? Tapos gusto niya ipakita yung pamilya niya, ganon. So, ayun. Ang dami na rin mga Pinay. So, yung mga iba, mga klase-klase na mga sinusuotan, titingnan lang talaga nila yung hitsura mo. Kasi ako, hindi naman ako klaseng manunuot, no? Simple lang naman akong tao, hindi naman ako katulad ng iba. So, yung iba, yung may mga grupo-grupong mga Pinay na gandahan yung mga suot, nagpapasiklaban sa kagandahang mga kasuotan. Sabi ko sa sarili ko ba, ito talaga yung itsura, no? Yung ibang mga, hindi lahat ha, yung ibang mga Pinay na makapunta ng abroad, feeling na nila ba? Taas na nila ng lipad. Pag maririnig nila na may maganda kang trabaho, or maririnig nila na ang asawa mo is magandang trabaho, may maraming pira, ayaw, kakaibigan kanila. Pag wala, hindi kanila isasali sa kanilang kaibigan segment. Sa totoo lang, hindi talaga ito hindi talaga to lies. Very truth lang talaga itong sinasabi ko. Totoo talaga to. Sabi ko sa sarili ko ba? Sabi ko sa sarili ko, ganito pala no? Akala ko ba kapag pupunta ka sa ibang bansa, no, mamimit mo yung ibang mga Pinay, i-approach kanila kasi kababayan tayo, magkakababayan tayo. Kababayan tayo eh. Mga Pinay tayo eh. Hindi pala. May mga iba talaga na kapag makapunta na ng ibang bansa, parang sobrang taas na ng kanilang lipad na akala nila hindi na sila babagsak. Pero ayun na, hayaan na lang natin sila. So ngayon, iba akala na nila marami na akong pira.
Yung ibang ano na, kala nila marami na akong pira. Siguro kakaibay gani na nila kapag makita ko na sila ulit. Pero anyway, minsan talaga sa buhay ganyan. Hindi naman lahat ng tao ay ganyan. No? Makikita mo talaga sa kanilang care, sa kanyo. Mahanap mo yung totoong kaibigan sa buhay mo kapag kung kapag wala ka kung walang-wala ka tapos tatawagin mo sila, hingi ka ng tulong sa kanila. Kapag matulungan ka nila, yun. Yun ang totoong kaibigan na hindi ka iiwan sa hirap at ginhawa. Ang hirap harapin yun, di ba? Mga ganyang kaibigan. Kaya kayo, kung may mga kaibigan kayo, makikita mo talaga yung totoong kaibigan kung sa hirap at ginhawa, kayo yung nagkakasama. Pero sa kasayahan lang, hindi mo makikita kung totoo mo siyang kaibigan kung hindi kayo makaranas ng kahirap para lang yung mag-asawa. Ah! Para lang yung mag-asawa kapag nalampasan nyo ang the worst segment of your life, kayang-kaya ninyo yang malagpasan kung ano mang problemang dumating sa buhay ninyo. Diba? Di yan joke. Kaya ako, makikita niya, sabihin niya, si Chisa wala man kaibigan, ay, pala mga ano niya, mga cousin, hindi man ko nakikita na si Chisa merong mga ano niya, mga close relatives, ganyan. Ano siya, ano man, hindi mo siya kasi nga, hindi nyo alam eh. Ako kasing tao, no? Nakipagsalin mo nga ako sa tao na, kung noon, walang-wala ako, na nandun sila, na hindi ako dinadown, na hindi ako tinituring, basura para sa paningin nila. No? Yun kung noon, ang mga tao, yan ang tao na tumutulong sa akin noon, kahit wala ako, yun ang totoong may malasakit sa inyo. Hindi yung tao na nakikita nila na may kaya ka na, dyan pa sila nagiging mabango sa iyo. Alam niyo ang mga ibig kong sabihin? Ina-approach ko or binibigyan ko ng pansin ang mga tao na noon nagmamalasakit sa amin, sa aking pamilya, sa akin, na hindi ako binubuli or pinapakitaan ako ng pagmamahal. Yun ang mga taong binabalikan ko. Pero yung mga taong kung ang mga bubuli lang, pangbubuli at pagda-down sa'yo yung binibigay, out. Keep yourself distance from them na lang kasi alam mo na, nandyan yan sila sa'yo kasi akala nila may maibigay ka sa kanila. Kasi kita nyo na, meron ng kakayahan. Hindi ako mangangaway, keep myself distance na lang. Ganyan lang ang gagawin ko, ginagawa ko, keep myself distance, no? Ayun. Magluluto na tayo ng ating pagkain. Tapos na tayong magra-wrap ng ating jelly. Kaya, huwag yun ang bigyan pansin yung mga buhay ko kasi mai-share ko man sa inyo yan, dumating ang araw, no? I-share ko man sa inyo. Sa ngayon kasi, hindi ko ma-share yung ganito, hindi ko pinapansin kasi nga, ganito, ganyan. Kasi kahit na hindi ko yun close ng ganyang tao, ayaw ko kasing mag-throw ng mga masasakit na salita, no? So, sometimes, I keep my mouth shut. Pero kapag, talaga, hinakaya ng aking bibig,
kailangan na talaging bumuka-buka. Kasi alam nyo, may mga tao noon sa akin, before, na, ano lang, binubuli ako, tapos, ayun, binubuli ako, so ngayon, siya nagpaano na, nagiging smile-smile na sa akin, humihingi na, pero ako, nasa smile pa rin ako. Pero hindi ko minibigyan kasi nga, bakit ko naman babigyan? Hindi ko nakalimutan yung pabubuli niyo sa akin, di ba? So, sabi naman ng mga iba dito, masasabi naman nila na, Chisa, forget about that. It's not easy to forget about that kasi it's not easy to forget things because it's hurt at hindi pa siya nag-heal, di ba? So, yeah, let's cook na lang. Ayun ang ating lumpia. Oh, let's go. Lutuin na natin. Ayan, lalagyan na natin ng maraming mantika. Ang cute ng pan natin, no? Painitin. Tsaka na natin ilagay ang ating dynamite. Oh, ayan. Wait na lang nating mainit, ha? Ito na, mainit na. Ilalagay na natin. It's done! Dynamite. Taste it. So good.